isa na namang bagong loan app. Kasi at the time of filming this video, 9 pa lang yung nakapag-comment sa kanya. Pero bakit sinasabi nila nangunguha lang daw ng information? Eh, nagka-offer ako guys sa loan app na to. Pero that doesn't mean na okay siya guys ha. Si Pera Loan. Mukha siyang bago kasi may 2.0 stars lang siya. Sinasabi nilang parang nangunguha lang daw siya ng information. Pero nagka-offer ako 1,000 pesos. Not bad. Kung yung hinahanap nyo is pang tawid, kung kailangan yung pamasahe, di ba? Okay na rin yung 1,000, di ba? To start with. Sabi ng pahiram nun ng up to 50,000 pesos. Of course, hindi naman tayo makaka-expect na agad tayo dun sa big loan amount kung bago pa tayo. But the question is, dapat ba tayo magtiyaga sa loan app na to? Kaya pag-usapan natin si Pera Loan sa video na to guys. If I were you, I'll stick around and keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen, at isa namang bagong loan app yung pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa dito sa channel, be sure to hit that subscribe button because ito po yung mga topics natin. Binibigyan ko kayo ng heads up sa mga online loan platforms para hindi kayo ma-blindside, hindi kayo ma-clickbait. Hindi po sponsored yung video na to. This video is based on my personal experience. Kung babasihan mo yung comments, syempre masyashock ka. Pero hindi naman sapat na comments lang tayo. That is why sinubukan ko na yung loan app na to para sa inyo. So, nagkaroon ako ng offer 1,000 pesos pagkatapos kong mag-apply. Mag-go through the application process. Nakaloka guys, ilang beses niyang sinabing time out, error. Nako, hindi po smooth yung process. Kayo yung palang pag-isipan nyo kung tutuloy nyo o hindi. Mukha siyang promising kasi sinasabi niyang 50,000 pesos. Yung maximum niyang pwedeng ipahiram. First time, expect na mababa. So, yung offer niya sa akin is 1,000 pesos. May pa-terms pa siya. Lumalabas na 6 terms na 15 days apart. Pero nako, nakakaloka guys. Kaya patuloy na lang natin to. Siyempre, chine-check ko kung legit ba to, kung rehistrado ba to. Sabi niya may registration number daw siya. Ito pa nga. So what I did is copy-paste. Search mo dun sa website ni SEC sa list of recorded online lending platforms. And wala siya dun. I don't know kung talaga bang rehistrado. I don't know kung saan ito mahahanap yung registration number na yan. But I would treat it with a grain of salt. So, dinownload ko siya. Sabi niya, we offer you high-value loans daw. And then I click next. Humingi po siya ng phone number. Aba guys, ang tagal bago dumating yung OTP siya. Pahirapan para sa 1,000. Siyempre, by signing in, you agree to the privacy policy daw. Nagpadala siya ng OTP. Nilagay ko yung OTP. I click continue. And sabi niya, dalawa lang daw yung hihing yung permission. Charot. Device data, camera, and album. Ay, mag-a-agree ka doon. Pa-credit score pa siya. Eh, hindi nga siya doon kabilang sa mga recorded online lending sa SEC. Ewan ko kung accessing entity to sa CIC. So, kung hindi siya accessing entity or submitting entity, ang manggagaling tong info niya about credit score. I click that and humihingi siya ng ganitong details. Bibigay mo ba? Magpaparan ka ng credit score mo sa ganitong loan app. And then may 50,000. And then doon sa loob ng app, may mga natutuwa sa loan app na to na reliable daw, perfect for emergencies. Pero it doesn't say like that doon sa Google Play. So, kinlik ko yung apply now at humingi siya ng ID. Yung mga IDs na tinatanggap niyo, UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal, pwede ring national ID na electronic. Oh, pwede yun. GSISN, PhilHealth. So, pipicturean mo front and back, ilalagay mo yung details, nakaka-capture niya po yung details, bibigay ka rin ng mga gender, stuff like that, and work information. Optional do yung Viber, optional yung Facebook, optional yung alternate phone number, and dalawang contact reference lang yung mandatory or yung required. Pero pwede ka magbigay ng 3 more. Pero iwasan nyo na yan guys. Selfie. Pagkatapos ng mga information like that. Syempre, kasi magsi-selfie ka or magpipicture ka ng ID mo, hingi po siya ng access sa camera. And sabi niya, 5-minute fast loan disbursement. Eh, application pa lang guys. Parang, nako, nahirapan ako ha. Dalawang oras kaya ako pabalik-balik sa loan app na to. Kasi palaging sinasabing time out, error. Finally guys, nagka-offer. Kala ko nga wala nang mangyayari, pero in-exit ko lang yung app kasi sabi niya time out. Nagka-offer na pala. Yung offer niya sa akin was 1,000 pesos. And so, syempre, hindi naman tayo pwedeng click-click lang dyan without finding out kung ano yung mga breakdown. Hindi naman siya auto-disburse or auto-send na you're in the blind. Kasi bago mo siya i-confirm or bago mo i-push through yung loan mo, mag-scroll down ka kasi dududa ka na after 7 days sa first payment. Bayad ka na. 1,076 yung ibabalik mo. And then may term 2, may term 3 na papiso-piso guys. Ako, it's a trap. Tinuloy ko ba siya? Hindi po ako na-reject. Ako na mismo yung nag-decide na wag siyang i-go. Huwag kasing pindot ng pindot. Ako na mismo yung tumanggi sa offer na to. Ayoko lang. Kasi ayan sabi niya service fee is 330 daw. So 1,000 na loan.
dahil meron siyang account management fee, risk management fee, amount disbursed. Kakaltas po siya ng 330, hindi po siya buong matatanggap. And with that, just imagine, ano yung itsura or ano yung matatanggap mo kapag nag-offer na siya sa'yo ng higher loan amount. Laki rin yung kaltas niya. So, kung ako lang masusunod guys 1,000 is big din naman. Lalo na if buo siyang matatanggap. Pero yung matatanggap mo is 6,660 lang. Babayaran mo 1,000? Kung na kayo maniwala dyan sa long term niya, na papiso-piso, nako, joke lang yan. Ano pala nito is, 7 days lang naman pala siya eh. So, kung ako lang masusunod guys X na to. Kaya hindi ko siya pinush through. Hindi ko siya sinamit. Ayoko nang mag-take ng 1,000 more. Ayoko nang malugi ng 300 pesos more. So, ayun guys, dapat mga ganito pinag-iisipan yan eh. Yung mga disbursement method niya, pwedeng PayMaya, GrabPay, and GCash. Kung talagang i-go nyo Para sa akin kung ako lang masusunod, nan X na siya. Meron siyang mga delete account na drama. At kung magpapadelete ka ng account, dapat close yung account or wala kang utang. Papadala po siya ng OTP and kunyari, or I just hope na na-delete nga niya. I hope. And ewan ko guys let's take this with a grain of salt. But mas mabuti na at least nasilip nyo. Kasi ako kanina, nagsubmit na ako ng information eh. Alam mo ba na yung OTP ay nanggagaling kay Utang Online. Na nasa body lang ng message yung Pera Loan. So kung hindi nyo bet tong si Pera Loan, then meron tayong mas magagandang mga options guys. Check out the legit loan apps that nilagay ko sa isang playlist, Legit Loan Apps by Ate Red. Ito po yung mga loan apps na hindi po sumusobra ng 15% per month yung interest. At kung hindi man siya, mas mabuti pang i-check out the loan apps that are on the Legit Loan Apps playlist by Ate Red. And baka andun yung loan app na mas bet nyo. Because before I end this video guys, again, hindi po ako binayaran para gawin yung video na to. Chinek ko siya, sinilip ko si Pera Loan kasi mukha siya, bago sa Google Play Pero, kung maniniwala man kayo sa akin, hindi naman ako financial advisor, hindi rin ako legal advisor. Nag-review lang ako ng loan app, pero kung maniniwala kayo guys, I would stay away from this loan app. But then again, decision nyo po yan. And I hope you learned something here, and I'll see you on my next vlog. Bye-bye!